Medyo malamig. Yes. Text message. What's up mga paps? At super aga nga namin nag-al sa balutan dahil lalayas muna kami ng Pilipinas. Uy! Dahil sa hirap ng buhay mga paps, naisipan ko muna mag-Japayuki. Huy! Kidding aside mga paps, ngayong araw pala ang flight namin papuntang Japan. Pupunta nga pala kami ng Japan dahil 10th year wedding anniversary namin ni Mami. At maliban doon, birthday gift din namin kay Kuya Jacob. Pagdating namin dito sa Clark Airport, iniwan na lang namin dito sa park and fly ang sasakyan. Para pagbalik namin, may gagamitin kami pa uwi. Black and white ang atake namin ngayon mga pap. Alam nyo naman, pag family trip, gusto parating color coordinated ang suot para daw maganda sa picture. Uy! At 4 a.m. nga kami nakadating ng Clark International Airport. First time nga namin dito sa bagong Clark Airport at mangha-mangha kami sa architecture. So bago kami nag-check-in, dumiretso na muna kami para magbayad ng travel tax. Sa travel tax naman wala naman pagbabago yung payment. Sa adult, nasa 1,620 tapos sa mga kids, 800 pesos yata. After that, pina-self-check-in muna yung mga bagahe namin. Tapos pinatuloy na rin kami sa check-in counter. Aminin nyo mga paps na iinggit kayo ngayon dahil gusto nyo rin mag-travel. Pero huwag kayong mag-alala, isasama naman namin kayo. After na check-in, dumiretso na rin kami sa immigration. At kung nakikita yung tawa ko, ibig sabihin nakapasa ako sa immigration. Actually mga paps, wala naman tinanong. Pagpunta namin ng immigration officer, tatak kagad ng passport. At dahil nga masyado kami maagang umalis ng bahay, hindi na kami nakapag-breakfast. Kaya dito na lang kami sa airport nag-breakfast. Di pala namin sinama si Baby Jewel sa trip na to dahil wala pa siyang passport. After kumain, dumiretso na rin kami sa aming boarding gate. 7:20 pa yung flight namin pero 5 o'clock pa lang nandito na kami. Sabi namin dito na lang kayo maghihintay kaysa pupunta pa kami kung saan saan. Hindi rin nagtagal, nagtawag na rin sila para sa boarding time. Gandang-ganda talaga ako dito sa bagong airport dito sa Clark. Talaga namang world class yung design. Siyempre sa Pampanga yan. Sobrang namiss namin ang sumakay ng eroplano at dumaan dito sa isle na to. Dahil ang huling lipad pa namin ay last year pa. Kaya sabi namin hindi matatapos yung taon na to, hindi kami makakapag-travel. At ito na nga, nakapasok na kami ng aming eroplano. At sa sobrang excited namin, di namin napansin na hindi kami window seat. Pero buti na lang, hindi naman puno yung sakay ng eroplano. Kaya nakalipat kami dun sa may window seat. Kayo rin ba mga paps yung tipong ang hilig-hilig mag-travel pero takot naman sumakay ng eroplano? Puro dasal lang ako dyan mga paps na sana makarating kami ng safe sa Japan. Buti na lang, smooth sailing lang yung flight, less yung turbulence na naramdaman namin. Fast forward tayo mga paps, after 4 hours nakarating na rin kami sa Narita Airport Terminal 2. Nagsuot na nga pala ako ng jacket dyan mga paps dahil nasa 16 degrees daw yung weather. At ayan nga, winelcome na kami ng Japan. Arigato gozaimasu. Siyempre, winelcome din kami ng mga Pokemon, gaya ni Charmander at saka ni Pikachu. Nakalampas na kami sa immigration, baggage claim na. After namin sa immigration, kinuha na namin ang aming mga bagahe. Tapos, kinlaim na rin namin yung mga SIM cards na binook namin from Klook. Finally mga paps, na ano na namin yung SIM card namin. So, maghanap kami ng pag-withdrawhan ng yen. Yen. Sabi nila, mas maganda daw na mag-withdraw ka na lang ng yen sa mga ATM. Dahil mas maganda daw yung rate nila kesa sa exchange money. At dahil first time namin dito sa Japan mga paps, nagpasundo na lang kami. May kamahalan pero worth it naman. Paglabas namin ng airport, nakita ko yung mga halaman ng ganda ng kulay. Parang kasagsagan pa rin ng autumn dito. At dyan ang dalawa, pagod yarn. Nga pala mga paps, sa Tokyo nga pala kami mag-i-stay for the whole days namin dito. After 1.5 hour, nakarating na rin kami sa hotel. Medyo malamig. Yes. Smooth naman din yung pag-check-in namin sa hotel namin. Quick room tour naman tayo dito sa naming room. Dito nga kami sa Hotel Wing International dito sa may Yotsuya Station nakapag-book ng hotel room. Malit lang siya pero kasyang-kasya kaming tatlo. Ang pinaka nagustuhan ko ay ang kanilang toilet. High-tech siya mga paps. Hindi na kailangan ng bidet para makapaghugas. May pipindutin ka lang para lumabas yung tubig. Nagpahinga lang ng konti at lumarga na rin sa aming pupuntahan.
Napaka-accessible ng mga paps na mapupuntahan dito dahil malapit lang kami sa train station. Komplikado yung mga train station nila dito pero hindi naman mahirap intindihin. Kaya for sure makakarating kayo sa pupuntahan ninyo. So nagpunta nga kami dito sa Shibuya sa first day namin. At pinisita namin si Hachiko at syempre yung pinaka-famous na Shibuya Crossing. Syempre hindi namin papalampasan ng hindi tumawid dito. Kaya let's go! Grabe din pala yung mga tao dito. Nakakaaliw lang talagang tumawid dito sa crossing nito kasama yung mga thousands of persons. Di mo naman alam kung saan sila pupunta. At syempre, hindi rin mawawala yung mga pasaway. At after namin sa Shibuya Crossing, dumiretso na kami sa Shibuya Sky. Para siyang observatory deck na nasa tuktok ng malaking building. At pag nasa pinakataas ka nito, makikita mo ang buong Tokyo. Syempre, hindi mawawala ang picture taking kahit takot tayo sa height. Oh, ayan si Mami Paps, oh. Sabi niya, videohin ko daw siya. After namin sa Shibuya Sky, nag-dinner kami dito sa Ichiran. Ito daw yung pinakasikat na ramen dito sa Japan. Kumbaga, ito daw yung original na nag-introduce ng ramen. In fairness naman na napakasarap naman talaga ng lasa. Walang-walang makimura. Ang sarap lang ding humigop ng sabaw mga paps lalo na kung pagod ka at napakalamig pa sa labas. The best talaga. After namin kumain, naglakad-lakad kami at nakita namin tong Don Quixote. Sikat itong bilihan ng kung ano-ano dito sa Japan. Pero wala naman kami nabili mga pap. Kaya umuwi na kami at pupunta pa kami ng Disneyland bukas. See you!